Mga Lods, bago natin simulan ang kwento ay nais ko lamang ipaalam sa inyo na ito na ang pinaka-latest chapter para sa series na ito as of upload date. At next week na ulit tayo makakapag-upload nito, sabay ng pag-update ng manhwa. Kaya chill lang tayo sa paghihintay, at nood na lang muna kayo ng iba nating series. Salamat din sa mga patuloy na sumusuporta sa channel, at kung hindi pa kayo nakasubscribe, baka naman pwedeng papindot ng pulang buton sa ibaba ng video, yung may pangalang subscribe. Yun lang mga Lods, enjoy watching! Kinaumagahan sa dormitoryo ni Ronan, ay nababadtrip ito, dahil napakaaga pa ay mayroon nang istorbo sa kanyang pagtulog, at nang binuksan niya na ang pinto ay nakita niya ang isang lalaki, at sinabi niya, anong klaseng bastardo ang kakatok sa pinto ng iba sa madaling araw? Pagkatapos niyang sabihin ito, ay itinanong niya kung sino ang lalaking ito. Kasunod nito ay dinagdag niya, Kuya, bawal magtinda sa lugar na ito, hindi mo ba alam yon? Nagalit naman ang lalaking ito matapos marinig, na napagkamalan siya ni Ronan na isang tindero, na naglalako sa kanyang pintuan. Kaya sinabi nito, bastos ka ah. Pagkatapos nito ay sinabi niya, alam mo ba kung sino ang pinagyayabangan mo? Sinabi naman ni Ronan, syempre hindi. Pero mukha ka namang tagapagpantay ng isang mahalikang pamilya. Matapos niyang sabihin ito ay nagtataka pa rin si Ronan kung sino ba ang taong ito, at habang ginagawa niya ito ay nakaramdam siya ng kakaibang mana na nagmumula sa taong ito, at naisip niya na masyado itong madilim para sa isang gwardiya ng isang mahalikang pamilya. Kasunod nito ay may naramdaman pa siyang isang bagay na nakahalo sa kanyang mana, at nararamdaman niya na ito ay pamilyar sa kanya. Habang nagkakainitan pa ang dalawang ito, ay may pumigil na sa kanila, at sinabihan si Dolan na tumigil na. Habang napapatingin pa ang dalawang ito sa lalaking pumipigil sa kanilang pagtatalo, ay sinabi ng lalaki, pasensya ka na, kami ang may kasalanan dito, dahil bigla kaming pumunta ng walang pasabi. Pagkatapos itong marinig ng guwardiya, ay sinubukan pang mga tuwiran nito, at tinawag pa nga niya ito na duke. Nagulat naman si Ronan nang marinig ito, at naisip na kung ang tinutukoy nito ay ang duke ng imperyo, ay marahil ito ay ang isa na kilala niya. Habang iniisip pa niya ito ay nagsalita ang duke at sinabi, pasensya ka na Ronan sa nangyari, at gusto ko ring humingi ng paumanhin para sa naging asal ng aking guard knight, at kung hindi naman kabastusan para sayo, ay pwede bang bigyan mo ako ng konting oras, sa gayon ay makapag-usap tayo. Habang sinasabi ito ng duke ang lahat ng ito, ay taglay niya ang isang maaliwalas na ngiti, at dahil dito ay naisip ni Ronan na ito nga ay ang Duke Grancia na kilala niya. Pagkatapos nito ay naupo na sila sa sala ng kwarto ni Ronan, at sa sandaling ito ay sinusuri niya ang isang baul na dala ng duki para sa kanya. Habang ginagawa niya ito ay tinanong niya ang Duke, ito ba talaga ang bagong gawa na lagayan ng aking espada na La Mancha? Pagkatapos mamangha sa magarbong itsura ng kaluban na ito, ay awkward niyang tinanong ang duke, bakit ikaw pa ang nagdala nito sa akin? Sinabi naman ng duke, ang mga panday sa paggawaan ay nakiusap sa akin na dalhin ito sa iyo, at si Elder Doron pa nga ay nagmakaawa pa, para lamang dalhin yan sa iyo. Pagkatapos sabihin ito ng duke, ay pumasok naman sa imahinasyon ni Ronan kung paanong kumikislap pa ang mata ng elder na ito sa kanyang kasabikan sa bagong gawa niyang sandata. Habang iniisip pa niya ito ay sinabi ng duki, bukod pa dyan sa bagay na natanggap mo, ay gusto ko ring ipahayag ang aking pasasalamat para sa iyong ginawa. Dahil kami ng aking Grancia family, at ang Grand Cappadocia, ay matagal nang magka-partner, ang aking pangang paboritong espada na Pale Lord, ay ginawa mismo ni Elder Doron. Dahil dito ang aking ibibigay sa iyo ay maituturing na sapat na para sa iyong mga nagawa para sa aking pamilya at sa pandayan. Siyempre bukod pa sa aking pasasalamat, ay ibibigay ko rin sa iyo ang isang bagay na ito. Habang sinasabi niya ito, ay hinugot niya ang isang bagay sa kanyang damit at ibinigay ito kay Ronan. Samantala si Ronan nang makita ang bagay na ito, ay nagulat at napabulalas, iyan ang Grancia Crest of Proof. At bukod pa dito ay mayroon din itong selyo ng mismong family head. Matapos kunin ang gintong emblem ay tinanong ni Ronan, binibigay mo ba talaga sa akin ang mahalagang bagay na ito?
Dahil maaari na akong makabili ng 3 village gamit lamang ito, sinabi naman ng Duke, o, dahil kailangan naming etrato ng mabuti ang aming tagapagligtas, sa gayon ang dangal ng Grancia family ay magpapatuloy. Binanggit din niya, marahil ngayon ay nakarating na rin sa iyong mga kaibigan na tumulong din noong panahon na iyon, ang mga regalo ng mga panday, at maging ang sarili nilang crest of proof. At ang hinihiling ko lang ay sana nagustuhan din nila ang regalong ito. Samantala si Ronan, matapos marinig ito, ay nakikita na ang mga mukha ng dalawang ito na punong-puno ng kagalakan, lalong-lalo na si Maria na mukhang pera. Habang iniisip niya ito ay sinabi niya sa Duke, nakakasigurado po ako na tuwang-tuwa ang mga yon, at naririnig ko na ang mga papuri nila at pasasalamat sa regalong mga natanggap nila. Natuwa naman ang Duke matapos marinig ito. Pagkatapos ay sinabi niya, dahil tapos na ang topic na ito ay magtungo naman tayo sa sunod na topic. Pagkasabi niya nito ay biglang nagbago ang ekspresyon ng Duke, na nagpapakita ng kaseryosohan ng topic na ito. Sinabi ng Duke, Ronan, maaari mo bang sabihin sa akin ang iyong mga nalalaman tungkol sa mga taong may kagagawa ng insidenteng ito? Dahil lubha akong interesado sa mga walang hiyang gumawa ng mga bagay na ito. Samantala si Ronan, habang pinakikinggan ang mga sinasabi ng Duke, ay nagulat dahil nakaramdam siya ng malakas na puwersa na nagmumula dito, pagkatapos ay napatawa na lang siya at namangha. Dahil sa sandaling ito ay nakikita niya ang mala-demonyong aura na lumalabas mula dito. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanyang sarili, walang duda. Ito talaga ang family head na namumuno sa buong pamilya ng Grancia. Matapos ang pagpapakita ng lakas na ito ay sinabi ni Ronan, hindi ko alam kung gaano nakarami ang inyong nalalaman, ngunit ang masasabi ko lamang ay ang mga bastardong iyon ay tila mas baliw pa kaysa sa ating iniisip, tama po ba? Matapos niyang sabihin ang mga bagay na ito, ay mapapansin na ang gwardiya sa likod ng Duke ay nagsimula ng lumabas ang mga ugat dahil sa pagpipigil ng kanyang galit. Sinabi naman ng Duke, tama ka dahil sinubukan ko ring hulihin ang mga ito, ngunit masyado silang mailap, at kahit anong gawin kong paraan ay hindi ako makahuli ng kahit isa sa kanila. Nang sasabihin na sana ni Ronan ang iba pa niyang nalalaman tungkol sa mga miyembro ng organisasyon, ay mayroon siyang napansin na kumikinang sa kanyang paligid nang sundan niya kung saan ito nagmumula. Ay nakita niya ang gwardiya, at naisip, tingnan mo itong gunggong na ito, bagamat hindi gumagalaw kanina pa, matindi naman ang reaksyon, kapag sinasabi ko ang mga bagay na tungkol sa mga bastardong iyon, at naalala ko din na ang naramdaman ko kanina, ay kapareho ng naramdaman ko sa mga bastardong, noong kinakalaban ko sila. Matapos mapagtagpi-tagpi ang mga koneksyon sa mga pangyayari, at nararamdaman niya ngayon, ay naisip ni Ronan na marahil ang gwardiya na ito, ay kasamahan din ng mga bastardong iyon. Ngunit habang iniisip pa niya ito ay natawag ang kanyang pansin ng Duke, at tinatanong siya, anong nangyari sa iyo Ronan, at bigla kang huminto sa pagsasalita. Bagamat nagulat sa tanong na ito ay mas nabigla naman siya sa naging reaksyon nito, kaya napatanong siya kung hindi ba niya nararamdaman ang mana na inilalabas ng kanyang sariling tauhan. Habang naguguluhan pa si Ronan, sa mga bagay na ito, ay nag-aalala namang tinanong ng Duke, may nararamdaman ka bang masama sa parte ng iyong katawan? Samantala si Ronan, na ngayon ay hindi pa rin sumasagot sa mga tanong ng Duke ay naisip, ang Duke ay kilala bilang isang malakas na tao sa kontinente, ngunit hindi niya nakikita ang mga bagay na nakikita ko, o ito ba ay isang bagay na tanging ako lamang ang may kakayahang makakita? Sa pagsasaisip ng mga impormasyong ito, ay nagpasya si Ronan na gawin ang isang bagay. Sa sandaling ito ay sinabi niya, Your Excellency, gusto ko lang sana itanong ang isang bagay, narinig niyo na ba ang tungkol sa arrival of the stars? Matapos niyang sabihin ito, ay napansin niya ang agad na pagbabago sa ekspresyon ng gwardiya, na ngayon ay makikitang nanlilisik na ang mga mata dahil sa galit. Habang pinagmamasdan niya ito, ay nakaisip siya ng magandang ideya, na maghagis pa ng ilang mga pain upang malaman kung talaga bang kasama ito ng mga bastardong iyon. Kaya sa pagsasaisip nito ay sinimulan niyang banggitin ang lahat ng kanyang mga nalalaman tungkol sa organisasyon, habang sinasabi ni Ronan ang tungkol sa organisasyon na Nebula Clagier,
na isang organisasyon na sinusuportahan ang pagdating ng Children of the Stars, ay napaisip ang Duke at sinabi, "Hindi ako makapaniwala na mayroong ganitong klase ng organisasyon sa kontinente. Talaga bang natagpuan mo ang lahat ng impormasyong ito sa sarili mo lamang?" Matapos marinig ang tanong na ito, ay napakamot sa ulo si Ronan, at nagsimulang tumawa, saka sinabi, "Oh, dahil bago dumating ang instruktor ay naputol ko na ang ilan sa mga paa at kamay ng mga ito at agad nilang sinabi ang tungkol sa mga impormasyong ito." Pagkatapos sabihin ito ay biglang nagbago ang ekspresyon ni Ronan na parang nang asar at saka sinabi, "Nakakatawa pa nga ang pangyayaring iyon dahil ang mga ito ay nagsimulang umiyak at nagmamakaawa para sa kanilang buhay." Itutuloy pa sana ni Ronan ang kanyang pang-aasar at pangbubuyo sa gwardya, ngunit ang Duke nang marinig at makita ang nakakatakot na ekspresyon ni Ronan, ay pinatigil na siya at sinabi, "Hindi. Tama na yan, kukumpirmahin ko na lang ang ibang impormasyon sa opisyal na dokumentong manggagaling sa Rodolan, dahil kung patuloy pa akong makikinig sa iyo, ay sa palagay ko ay mawawalan na ako ng gana sa pagkain." Ngumiti naman si Ronan at sinabi, "Kung iyon ang inyong kagustuhan, ay kayo na ang bahala." Matapos niyang sabihin ito ay naisip ni Ronan, "Hindi ko na rin naman talaga kailangang ituloy pa ito, dahil simula kanina ay nagngingit-ngit na sa galit ang kanyang target, at hindi na niya mapigilan ang kanyang sarili sa paglalabas ng mga enerhiya." Habang pinag-iisipan pa niya ito, ay tumayo na ang Duke at sinabi na aalis na siya. Sa sandaling ito ay naisip ni Ronan, na hindi siya makapaniwala na maging sa loob ng Grangsha family ay mayroon itong mga espiya, kaya nagdesisyon siya na kailangan niyang gumawa ng paraan upang masolusyonan ang bagay na ito. Habang papalabas na ang Duke sa kanyang kwarto ay biglang sinabi ni Ronan, "Mayroon pa nga pala akong nakalimutang sabihin sa inyo tungkol sa mga bastardong iyon." Pagkasabi niya nito ay napatingin ang Duke sa kanya at itinanong, "Ano?" "Isang bagay na kailangan kong malaman." Pagkatapos itanong ito ng Duke, ay muling napakamot sa ulo si Ronan at tumawa, saka sinabi, "Baka maubos ko ang inyong oras, dahil medyo mahaba ang sasabihin kong ito. Kaya gagawin ko na lang ito mamayang gabi, at ipapadala ko bilang isang sulat sa inyo." Nang makita ni Ronan na nakuha na niya ang atensyon ng dalawang ito ay idinagdag niya, "Nakakasigurado ako na magiging interesado din kayo sa aking sasabihin, lalo na sa topic may kinalaman kay Ahayute." Matapos niyang banggitin ang pangalang ito, ay makikita sa mukha ng gwardiya ang magkahalong galit at pagkabahala impormasyon na maaaring alam ni Ronan. Kinagabihan, habang mahimbing na natutulog si Ronan sa kanyang kama, ay mapapansin na bukod sa tulolaway ito, ang enerhiya na pinakawalan ng gwardiya kanina ay kasalukuyang makikita sa paligid ni Ronan. Sa sandali ding ito, isang tao ang biglang umatake sa kanya, habang mahimbing siyang natutulog, at dahil sa lakas ng ataking ito ay nawasak ang kama na tinutulugan ni Ronan. Ngunit sa halip na matuwa sa kanyang ginawa, ay makikitang nagugulat pa ito, at nagtataka. Pagkatapos ay sinabi nito, "Ano? Wala siya dito." Habang naguguluhan pa sa pangyayaring ito ay narinig niya ang isang tawa, at sinabi nito, "Gunggong. Alam ko na darating ka ngayong gabi, kaya nice to meet you. Rat Bastard number 3. Sa sandaling marinig ito ng gwardya, ay labis itong naguguluhan at itinanong, "Paano mo yon nalaman?" Tila hindi naman nagmamadaling sagutin ito ni Ronan, saka sinabi, "Sandali lang. Bago ko sagutin ang tanong mong iyan, ay tumingin ka muna sa gilid na iyon." Matapos niyang sabihin ito, ay nagulat ang lalaki nang makita niya kung sino ang taong nandoon. Nang makita naman ni Ronan ang gulat na ekspresyon nito, ay idinagdag pa niya, "Inimbitahan ko talaga ang bisita kong ito para lamang sayo." Hindi naman makapagsalita ang lalaking ito, at ang tanging nasabi lamang ay, "Yang Master Shulipen. Is that you?" Sa kabilang banda si Shulipen, matapos masaksihan, at makumpirma ang mga ginawa ni Dolan, ay mayroon ng galit na ekspresyon, at tinanong dito, "Dolan, magpaliwanag ka sa akin. Paano ko dapat intindihin ang mga ginawa mo sa sitwasyong ito?" To be continued sa part 15. Huwag kalimutan mag-like, share, at subscribe.
Maraming salamat sa panonood. God bless you all.